So, ayan, pag inon mo, wala siyang busina. Yan, lobat talaga siya. Wala siyang push start. Yan. Tapos, ang reading ng kanyang battery o voltage reading, gawa tayong multitester, negative, positive. Yan. So, ayan. 9 volts. 9.5. So, papaandar rin din natin, kickstart natin. Sa kickstart, wala naman siyang problema. So, maandar siya. Yan. So, voltage reading ulit tayo. Negative, positive. So, ayan. Pa-rev na lang ako, sir. Paso yun. Pa-revolution ako. Pa-revolution ako. Sige, boss. Rev mo. Ayan. Nagta-12 naman siya, kaya lang napakabagal, napakahina. So, kung hindi mo pa ibibirit ng gusto yung motor mo, yung motor ni sir, hindi pa aabot ng 12 volts yung reading ng kanyang charging. So, Honda RSFI 125. So, ang problema ng motor ni sir, kahit bago yung battery niya, nagpalit na rin siya ng rectifier regulator, nalolobat pa rin. So, hindi pa rin nagcha-charge. So, ayan, patingin ako boss ng ano mo. Ito yung kanyang rectifier regulator na original. Ayan, pinalitan niya ni sir kasi nga, unang hatol sa kanya, battery. Ngayon, nung pinalitan yung battery, naging okay naman. Ngayon, nung nalobat na yung battery, ganoon na naman. Pangalawang hatol sa kanya, palitan na yung rectifier regulator. So, yung pinalitan naman, ganun pa rin. Hindi pa rin naging ayos, hindi pa rin tumano. So, ganito ang nangyayari sa motor niya. So, ayan, pag inon mo, wala siyang busina. Yan, lobat talaga siya. Wala siyang push start. Yan. Tapos, ang reading ng kanyang battery o voltage reading, gawa tayong multitester, negative, positive. Yan. So, ayan. 9 volts. 9.5. So, papaandar rin din natin, kickstart natin. Sa kickstart, wala naman siyang problema. So, maandar siya. Yan. So, voltage reading ulit tayo. Negative, positive. So, ayan. Pa-rev na lang ako, sir. Paso yun. Pa-revolution ako. Pa-revolution ako. Sige, boss. Rev mo. Ayan. Nagta-12 naman siya, kaya lang napakabagal, napakahina. So, kung hindi mo pa ibibirit ng gusto yung motor mo, yung motor ni sir, hindi pa aabot ng 12 volts yung reading ng kanyang charging. So, mababa yung mga ka-workshop. Lagi nyo tandaan, kapag stuck ang motor mo, stuck charging siya at goods ang charging niya, dapat nasa 13 volts ang inilalabas niyang charging papunta dito sa ating battery. Pag sinukat niya, dapat 13 volts siya, 13.5 or aabot siya ng 13. Pero hindi siya magka-14 kapag stuck. So yun, kahit anong motor yun, basta stuck charging. Depende na lang sa mga naka full wave o FI na motor na full wave na. Ito kasi half wave pa to. So yun. Ang problema nito, yun nga yung mga hatol, dapat kasi bago natin sabihin kung ano yung dapat palitan, i-troubleshoot muna natin. Ano ba ang problema? Charging system ba? Rectifier regulator ba? Stator ba? O battery? Yun. Para magawa natin ng tama, yun, problema ng motor. So, unang-una ayaw ni sir na ipa-full wave muna. So, tama nga naman, syempre. Unang-una ang full wave, medyo expensive, medyo mahal. Tapos papalitan natin yung rectifier regulator niya. Pero syempre bago gawin yun, kailangan malaman muna natin na maayos yun kanyang stator dito. So maaari kasing ang problema sa stator. Pero titingnan natin ulit yan, syempre bago natin hatulan ulit, lagi tayong check up. Titingnan natin yung volts na nilalabas ng kanyang stator. So yun. So tatanggalin ko muna yung pairings, hahanapin natin yun, or idadiagnose natin kung ano talaga ang problema ng kanyang motor. So ayan. Honda RS 125 Fi. So, ayan si sir. Dumayo sa atin. So, ayan. Tanggalin ko na yung bearings mga ka-workshop para malaman natin madiagnose natin sira nito. So, ayan mga ka-workshop para malaman natin siya na kung okay pa yung ating stator nang hindi binubuksan. So, tatanggalin nyo yung wire ng charging sa kanyang stator connection. So, itong dalawa. So, alisin natin yan dito. Huwag nyo aalis yung dalawang kulay blue tsaka white na may yellow. Kasi para yun sa pulser. So
So, hindi aandar pag tinanggal nyo yun. So, itong dalawa lang. Itong kulay green tsaka itong kulay white. So, ground yung green. Siya yung sa atin lighting coil. Tapos yung kulay white, siya naman yung sa atin charging line. So, susukatin nyo siya gamit ang multitester. Yan, titingnan nyo kung ilan volts yung nilalagay niya. Lalagay nyo siya sa AC volts, 200 volts, no? Tapos, lagay nyo lang yung kulay red sa kulay white na wire. Tapos yung isa naman, yung kulay black, lalagay nyo siya sa kulay green na wire. So, may kuryente yan mga ka-workshop, mabibigla kayo dyan pang nagdikit. So, iwasan nyo magdikit silang dalawa kasi magiging grounded. So, kapag naka-idling, makikita nyo, no, 19-20 volts. Pag nirev natin yan, at sa 70 volts siya mga ka-workshop, ibig sabihin, goods or hindi pa sunog yung kanyang stator coil. So, yon. Ibig sabihin, malakas pa yung voltaheng nilalabas niya. Naabot pa siya ng 70 volts hanggang 80 volts. So, yon. So, ibig sabihin nun, okay pa yung kanyang stator coil. So, puproceed na tayo ngayon dito sa connection na to. No? Sa kanyang rectifier regulator. Tignan natin yan. So, bakit mahina siya mag-charge? Ngayon, okay naman yung kanyang stator coil. So, check natin to. Yung connection niya palabas papunta sa battery. Yan. So, yun nga mga ka-workshop. Okay naman yung kanyang stator coil. Maganda naman yung nilalabas na kuryente, no? Tama at hindi siya sunog. Ngayon, yung kanyang rectifier regulator, binalik ko sa stock kasi ito yung kanyang rectifier regulator na in-offer sa kanya nung nagpagawa siya na sinabing sira na yung kanyang rectifier regulator. So, ito yun pinalit, no? Yung aftermarket. So, binalik ko sa stock kasi hindi naman sira yung kanyang stock. O nga pala mga ka-workshop, malalaman mo na sira na yung rectifier regulator mo para hindi na rin kayo mabudol ng ibang shop. Once na, halimbawa, malobat yung battery mo, hindi na mag-i-start ang motor mo kapag sira ang iyong charging system o yung iyong rectifier regulator. Kasi kahit sira battery mo, basta maayos ang rectifier regulator mo o aandar ang motor mo, hanggat may nakakabit sa iyong battery dito. Hanggat nakakabit yung battery mo, no? Para to sa sa RS125, no, yung FI, no? Hanggat nakakabit yung battery mo at maayos ang charging system mo o rectifier regulator mo, aandar ang motor mo. No, yun. Kapag sira to, hindi na aandar ang motor mo. Once na malobat ka, hindi na siya aandar kahit anong gawin mo. Wala na kasing kuryente na wala nang kuryenteng lalabas para pumunta sa battery at para mai-on ng yung fuel pump. So, yun, tips ko lang yun mga ka-workshop para hindi na rin kayo mabudol ng ibang shop na sinabing pang hindi nang charge palit agad nito, no? Kailangan diagnose muna mga ka-workshop bago tayo magpapalit lagi ng pyesa ng motor. Always diagnose, no? Tapos tanungin nyo rin yung mga mekaniko or yung mga electrician pag sinabing sira na to, paano ba malalaman yung sira na yung ganito para hindi rin kayo lugi, no, pag nabili kayo. Kasi karapatan nyo rin naman magtanong dahil kayo ang nagbabayad mga ka-workshop. Sa mga mekaniko naman, hindi naman masamang tanongin tayo, ipaliwanag natin, no, kung ano talaga yung sira, tsaka bakit ba talaga dapat siyang palitan, kung sira na ba talaga siya at hindi pa. Ano ang mga makikita mong senyalis na sira na siya. So, yung mga ka-workshop, para iwas na rin tayong mabudol tulad nito. Yan. Si Sir, yan. So, ayan. Pinalitan natin. Tapos, ganoon, dahil nga sa mababa ang charge na binibigay ng kanyang rectifier regulator, almost 12 volts, nasira na rin yung kanyang battery. Kasi unang-una, ang headlight ni Sir nung una ay stuck pa, no? No, ito pa yung kanya, no? Stuck pa yung kanyang headlight. Tapos meron siyang MDL. Sa ganun din yung tail light niya, stuck din. Syempre, kapag naka-on to on ng MDL, mas malakas ang konsumo ng kuryente na nilalabas ng ating battery na hindi naman kayang i-sustain ng charging system natin. So, mas malakas ang tapon kaysa sa balik. So, ayun. Kaya pinalitan na ni Sir ng LED. Ayan. Tapos, nilagyan na rin namin ng switch kasi yung switch na nakalagay sa kanya yung ganito. So, ito. So, okay lang naman to, no? Once na basta gumagana siya ng ayos, kaya lang pagdating sa mga ulan, basta mas madali siyang masira kasi nag-i-stack up na ito mga ka-workshop. So, pinalit namin yung kanyang ito, halo switch siya. So, mas maganda siya tingnan eh. Pag inon mo, nag-iilaw siya. So, yan. Tapos ng headlight. So, yan. So, pakita natin sa inyo yung charging system niya.
Yung voltahe na nilalabas ng kanyang bagong binalik natin yung stock niya, pakita natin sa inyo na okay yung kanya. Kasi ito ang nilalabas lang nito 12 volts, no. Birit na birit ka na 12 volts, no. Ito ay pakita rin natin sa inyo. Lagay natin sa AC20, DC 20 volts. Tapos on natin yung battery, push start. Negative positive lang mga ka-workshop. So ayan, nilagay na natin negative positive sa ating ball, sa battery. So nakita nyo, idling pa lang, no? 12.7 na. Magti 13 volts na siya. Ipakirab na ako, boss. Pasuyin. Papansin nyo, konting rev lang. 14.4 na siya, no? 14.5, no? Maayos na, no, boss? Ayan, patibay si boss yun. Kesa yung una namin tines, nakita nyo naman na tines natin, 12 volts lang talaga. So, ayan. Kaya yun, naalagaan natin yun. Check upin natin. Tapos nilagyan na rin namin ng fuse. Yung kanya MBL, ayan, no? Nilagyan ko na siya ng heavy duty fuse. Kasi unang-una, pag maglalagay tayo ng mga connection dito sa ating battery, no, lalong-lalo na MDL, lagyan natin fuse kasi kahit na meron na yan relay, paano kung nagkaroon ng short circuit bago mag-relay? So, walang puputok na fuse. Masusunog ang motor mo. Sure yun, masusunog talaga. Basta nagkaroon ng grounded at walang fuse na puputok sa yung battery, no? Dito sa inyong, yan, sa part nito ng battery nyo. So, mas mainam talaga. Kahit na madami yung fuse, walang problema yan. Mas safe, mas marami yan. So, wag naman sobrang dami. Baka wala ka nang papaglagyan, mga workshop. So, yun. Okay na to. Babalik ko na lang yung pairings. Goods na ulit to. So, binigyan natin si sir ng warranty na kapag nagmali tayo sa ginawa natin, balik siya sa atin na ayusin natin. Pa-full wave natin to ng libre. So, ayan.